Hello! Hello po, good evening. Good evening. Anong Hi pangalan? po. Last time po, naging caller po ako. Hana po yung naging pangalan ko. Tonight, anong gusto mong So pangalan? maybe, gano'n na lang din po. Buti naman. Hana na lang din po. Kailan ka naging caller, ma'am? 10 months ago po. Caller Doon po ka sa nung... station. Yes po. Sa radyo. Yes Hindi, po, sa radio po. hindi dito kasi Hindi po dito. kasi kung dito po, malabong dito kasi po, wala ka sa record ko dito. Yeah, yes po. Doon po sa po, Oo. sa radio pa po. Yes po. Ayun, number 14. Ilang taon ka na, Hana? 34 na po. 34. Asan ka Yes ngayon? po. Sa Saudi po. Saudi. Yes po. KSA, tama? Yes po. Hello. Matagal ka na dyan Medyo sa kinakabahan KSA? po ako. 12 years na po. 12 years na. Okay. Yes po, 12 years na po. Kailan ka huling umuwi dito? 2 years ago na po. Okay. Yes. May asawa ka na ba? Yes po, yun po yung pag-uusapan natin. Masakit ulo mo sa... Ilan yung mga electric fan, Hana, kasi giniginaw kami. Ako po? Wala po akong electric fan, aircon. Sige po, patayin ko. Hindi, okay lang. Walang electric fan. May hangin. Ilong mo lang yan? Ilong ko po sila. Ay, grabe yan! Hindi ko batas na yun. Alala naman yan! Joke lang. Joke lang po. Baka yung yung hangin niya, mababa po kasi masyado. So baka naano po sa akin. Hindi pa pwedeng aircon yan, ang hangin eh. Ilong mo yan. Mag-ingat tayo, baka masinghot. Okay po, ilong. Nako, Hana, baka masinghot mo kami, ha? Pag ako nawala dito, nasinghot ako ni Hana. Hanapin na lang po nila ikaw sa ilong ko. Na-imagine ko tuloy anong ginagawa ko sa loob ng nostrils mo. Anyways, sige. Hana, Yes anong mapagliling ko? May anak ka na ba, by the way? May anak po ako. Single mother po ako. Pero hindi po siya anak namin nung naging asawa ko po. Okay. Yes po. Isa po. Babae. Okay. So, start na po ba ako magkwento? Nag-start na tayo. Hindi ka ba Sorry po. Kinakabahan po ako So, single mom ka Actually, bago kayo ako naging po yung mag-asawa. Tama? Yes po. Yes po. Nakilala siya ng anak ko, 3 years old ata yung anak ko. 2 years old po. Sige, okay. Tapos? Yes po. Tapos ako po yung naging caller niyo po last before na naging kinaibigan ko po yung kabit ng asawa ko. Yung binigyan ko po ng kasava, yung pinag-bake ko po. Actually, parang naalala kita, di ba? Parang dinuroan mo yung kasaba bago binigay. Hindi po. Hindi. Hindi naman po. Sabi mo po, hindi mo ba dinuraan? Tinanong mo po. Kasi sino lokaret ng kakaibigan yung kabit ng mister, di ba? Yung gonggong ka talaga. Ako lang po. Okay, sige. One and only. Tapos yun po, ngayon po, yung situation po namin ng asawa ko. Actually, sinunod ko po yung payo mo na kausapin ko, ganyan. Na parang para maging okay kami. Kasi first time naman po niya to ginawa sa akin. Nanganak na po yung kabit ng asawa ko. Tapos, parang feeling ko anak niya nga kasi parang may resemblance po. Tapos hindi niya po ino-open up sa akin to ngayon. Na parang feeling ko, is parang hinihintay ko po siya magsabi sa akin. Na? Pero yung family niya na na anak niya, na anong gagawin, ganyan. Pero yung family niya po, kinausap po ako before. Kayo pa rin? Na parang, yes po. Kami po. Pero masyado, ewan ko po ano pong nangyayari sa akin. Actually, ang itatawag ko po talaga sa inyo, kung ano na po tong, ewan ko po kung ano na tong nangyayari sa akin. Kasi kung effort lang po, nagagawa niya naman na po. Hindi lang ako masaya dun sa mga, kahit po sa mga effort niya. Yung last December po, nagbigay siya ng flowers, gifts, ganon. Kasi birthday ko po that time.
Pero po, parang hindi din po okay. Nileg, wala akong nararamdaman. Tapos nung February, ganun din po, nagbigay siya ng flowers. Tapos tinake niya po ako sa isang restaurant po na na medyo may presyo. Pero hindi ko pa rin po yun na-appreciate. Hindi ko po alam ano nangyayari sa akin. No, it's not a rocket science. You're still hurting. Yun lang yun. You're still Siguro hurting. na ano lang po, yes po, na parang masakit siya pero alam mo yun po yung hindi na siya tulad dati nung time po na tumatawag ako sa inyo. Talagang nandun pa po ako sa pain na parang gusto ko sasabog. Pero ngayon po nakakatawa na ako, nakaka-joke na ako. Parang bumabalik na po yung jaling ako. Pero yung time po kasi yung time po pala na kinausap ako ng family nila, anya, is gusto po nilang kunin ko yung bata kasi wala naman daw kaming anak. Sabi ng family niya. Yes po. Sabi ng family niya, kunin mo yung bata. Yes po. Ay, di anak niya yon. Ba't mo naman kukunin nyo kung di niya anak yon? Yun nga po, sabi na nga po anak kasi parang may resemblance. Para sa akin, meron pa po syempre, parang nagkakaroon pa po ako na baka hindi, baka oo, baka hindi, baka oo. Parang ganun po yung utak ko ngayon. Pero ang word pala ng kapatid is, kung sakaling anak niya yon is kunin na lang natin. Parang ganun yung sinabi ng kapatid sa akin. Kung kanya daw po is kunin na lang namin. Tapos, sabi ko po noon, is nagalit po ako. Kasi syempre sabi ko, ay hindi ko kukunin. Kasi hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko dun sa bata. Kasi alam kong walang kasalanan yung bata, pero hindi ko naman kasi maiisip ko yung kasalanan ng asawa ko dyan. Sabi ko ganun. Sa una ko po yun na reaction. Tapos after nun, kinausap ko po sila ulit na parang okay, parang wala naman na kaming anak. Tinanggap niya din naman yung anak ko. Tatanggapin ko na lang din yung kasalanan na nangyari. No. That hindi ano yan, hindi. Yeah, it's not logical to think of it that way. Tinanggap niya yung anak mo kasi package mo yon nung naging kayo. Yes. Pero hindi yan ang magiging dahilan mo para tanggapin yung anak niya sa labas kasi magkaibang bagay yon. Magandang bagay kung kaya mong tanggapin yung anak niya sa labas kasi naandyan na yan, pero hindi dapat dahil tinanggap niya yung anak mo. Those are two different things. Yes po. Tapos bigla pong nangyari po nun is parang kasi ang inisip ng ate is ayaw ko nga daw sa bata kasi nagalit din po ako. Well, bakit yung understandable. Nagtitake. Yes po. Nagalit din po kasi ako nun kasi parang nagsisend po sila ng mga pictures sa group chat nila na hindi po ako kasali dun sa pictures ng bata. So baka alam na ng buong ang kanyang anak ngayon, ikaw na lang yung nahuhuli. Yes po. Ako na lang po. Wala po. Tapos nalaman-laman ko po na parang wag daw masyadong magkwento sa iba kasi nga daw nalalaman ko lahat ng nangyayari dyan sa Pilipinas. Okay. Dyan po sa family niya. So parang dun sa point na yun, parang feeling ko dun sa asawa ko is tinatraidor na talaga ako. Okay. Parang yun po yung feeling ko ngayon. Nung sinabi ko po sa kanya na kung ganyan lang naman, na okay na ako sabi ko sa kanya, okay na ako na umalis ka, piliin mo yung babae, okay na ako. Pwede ka nang umalis, pwede mo na silang piliin, pwede mo na siyang piliin. Hindi ako magpa-file ng kahit ano, wala kang maririnig sa akin na kahit ano. Until now naman po, hindi naman siya umalis kasi hindi ko nga po alam kung ano po yung ano niya sa akin, kung mahal pa ba ako or nandyan na lang siya. May tanong ako sa iyo, Hana. Yes, bakit hindi ka mag-decide? Ba't mo siya inaante mag-decide for you? Bakit ka dependent sa magiging ano niya? Bakit ka magiging dependent? Kasi po mahal ko pa siya. Okay. Nararamdaman ko po na mahal ko pa siya, pero parang alam ko po na pag umalis siya, nire-ready ko po yung sarili ko. Kasi syempre, ang akin lang po sa kanya is, tatay, kung anak mo man yun, puntahan mo na, kunin mo, ikaw na maging tatay ka, magbuuhin mo yung pamilya na hindi ko naibigay. Kung naibigay, parang ganun po yung point ko sa kanya that time. Okay. Tapos never na po siya nag-open up sa akin ng kahit ano tungkol sa bata. Kasi parang may mali din po ako kasi nung nag-open up po siya before sa akin, parang ginagamit ko yun
weapon po. Tama ba, Bisaya? parang ginagamit ko po. Tama siya naman, every weapon, time galit ako. kutsilyo. Sorry po. Weapon. Okay lang, ano ka ba? Kasama yan. Ganyan Yes din ako po. pag... Sorry po. Sige. Namamali po. So, parang ginagamit ko po yun towards him. No. So, parang ngayon po, nagtapos siya. No. It's not wrong. It's a natural reaction from Yes someone po. who got cheated on. Hindi yan mali. Don't feel bad about that. Yes. Yes po. So parang yun po, na parang ayaw niya na mag-open up ng kahit ano sa akin. Before po parang laging nagsasabi pa siya sa akin ng mga actions niya. Ngayon po, parang sinabi ko nga po sa kanya. Teka lang na muna, kung LDR ba nagpapadala kayo? ka sorry po. LDR ba kayo? Ko po. Hindi po. Hindi po. Magkasama kami. Okay. Yes, Nakakausap pa rin niya kami. yung naging kabit niya? Feeling ko po. So, Feeling ko. Hindi po siya nawawala sa isip ko kung nag-uusap sila kahit i-deny pa po ng kahit sino ngayon or niya. kasi Feeling kung ko po talaga kasi nag-uusap kung anak sila. nila yon at may contact yung buong family niya sa bata, di malamang, di ba, in the loop yung mister mo sa buhay ng ex niya? Ay, ng ex-kabit niya, tama? Yes po. Ang akin lang po, at saka sinabi ko po dun sa asawa ko, kung nagsusupport ka man doon bilang respeto mo sa akin, ibigay mo sa akin, ako mismo magahan. Para lang alam ng babae na alam ko, hindi yung nagmumuka, ginagawa nyo na nga akong tanga, mas lalo mo pa akong pinagmumukang tanga sa lahat ng tao. Yun po yung ano ko sa kanya. Kaso wala po siya, every time po nagsasalita ako sa kanya, hindi po siya nagsasalita, tahimik lang siya. Tapos bigla niya na lang po ako lalambingin. Kinabukasan, bibili ng ganito. Hindi pwedeng ganon. Itanong mo kay mister mo, dati ba siyang tanga? Tanong mo, dati ka bang tanga? Gumanong ka? Bakit parang tanga ka ulit? Sinasabi ko po yan actually sa kanya. Parang ang sabi niya nga po sa akin lagi pag nagsasalita na ako. Sabi ko po last time sa kanya. Last na to na maririnig mo sa akin yung word ng bata, ay yung salita, ay yung ano ng bata, tsaka sakabit mo. Wala ka lang maririnig sa akin. Start nun. Tsaka start po nun, hindi ko na po na mini-mention. Wala na po siyang naririnig sa akin. Parang, pero yung treatment ko po sa kanya, hindi na po tulad dati na inaalagaan ko pa siya. Na magluluto pa ako. Wala na po. Kasi parang feeling ko ano to, ginagawa mo akong ganito tapos hindi mo man lang ako mag-support sa kahit ano. Gaya na? Wala man lang akong, minsan po, parang ngayon po, wala na po akong access sa pera niya. Kasi yes, nga, po, wala na. makikita parang, mo yung flow ng makikita mo kasi yung flow ng pinapadala niya kaya wala kang access. Yes po, wala na po lahat. Kasi kilala ko din po siya eh. The way niya po mahalin yung anak ko noon. So alam ko po yung actions, alam ko po kung paano niya din mahalin, lalo na kung talagang kanya. Yung anak na anak niya na po. So alam ko po talaga kung anong klaseng tatay siya. Sa 11 years po namin, kilala ko na po siya. Pero hindi ko po na anticipate na magiging ganitong klaseng tao siya. Never ko po naisip na maging ganito siya. Yung kahit respeto lang sana. Hinihingi ko po kasi that time sa kanya is respeto. Yung malalaman ko lang na nagbibigay siya, nagsusuporta siya. Kasi lagi po yung word niya na ngayon is wala na siyang pera. Kaya lagi ko din naiisip, ba't wala kang pera? Parehas, mas malaki naman yung income mo kaysa sa akin. Bakit mo ako tinawagan? Hindi, kasi po, sabi ko, ba't parang ang hirap, parang wala na po akong nararamdaman. Yun po yung reason. Yung parang hindi na po ako galit. Hindi na po ako, hindi po ako umiiyak. Parang hindi po dahil sa, ano ba naman tao na to, hinihingi niyang umiyak siya. Hindi po kasi, syempre po, kung iisipin mo po, sobrang sakit nung ginawa niya sa akin. Pero bakit ganito na po ako ngayon? Nako-confuse na po kasi ako. Na parang magiging happy na din ako. Parang ganun. Tapos nagpa-plan po ako na umalis na hindi niya alam, mag-a-apply ako ng ibang, actually po nagpa-plan na po talaga ako ngayon. Nagpa-process po ako ng pagpa-plan sa magta-transfer po sa ibang bansa. Nang wala siyang kaalam-alam.
Kasal kayo, di ba? Parang yun po yung... Yes po. Okay. Kinasal po kami dito sa embassy. Yun po, parang last time nga po na-mention ko yung about sa annulment sa kanya. So sabi ko, ay, mahirap pala pag annulment, no? Sabi ko, ang laki-laki pa lang na magagastos, ganyan, ang dami-dami process. Mas better pala mag-stay married ka na lang muna. Then pag decided ka na, tsaka ka na Sabi ko, para hindi din masayang yung pera. Baka after nyan, maaano na yung divorce. Gumaganon ako sa kanya. Tapos tumatahimik lang po siya. And yung nalasing po siya last time, sinabi niya po sa akin na ayaw niya daw ako mawala, mahal niya daw ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, kumal mo ako, hindi mo nagawa to. Sabi ko naman ganun. Ewan ko po, wala na po, iba na po talaga yung pakiramdam ko. Tapos samahan pa po yung mga ate niya, ay isang ate niya lang pala, friend na po nung babae sa Facebook, nagla-like sila ng picture. Ginaya ka lang naman kasi una ka naging friend doon eh. Ay, sabagay mo. They just took the cue from po. you. Yes po. Ay, alam ko naman po na mali talaga yung ginawa ko na yun. Instead na sana nagalit na lang ako, nagwala na lang ako, gano'n. Kaysa sa kinaibigan ko yung babae na yun. Okay. Yun lang po. Ang tagal ko na po nangulit na tumawag tapos hindi po nagsifix yung natin. Kasi parang ganito na po ako ilang months na parang ano bang nangyayari sa akin? Nasira na ba ulo ko? Ganun po. Anong gusto mong itanong sa finally, akin? Parang gusto ko na po mag-open out, ng damdamin ko. Kasi wala na po ako mapagsabihan. Ayoko na po ma-stress yung mama ko. Kasi alam na po ng mama ko ngayon yung nangyayari sa akin. Tapos, yun po, parang ayoko na din na iyak ng mama ko dahil sa nangyari sa buhay ko. Ganun. So, wala na po ako mapagsumukan. Yung mga best friend ko siguro, awa na din sa akin. Ganun. Parang gusto ko lang po ma-open up ba yung nararamdaman ko. So wala kang balak hingin ng payo. Gusto mo lang, okay? Gusto ko din naman po na marinig kung ano po kaya. Wala na, touch move. Okay na yan. Gcash ko na lang po ba? Okay, sige. Okay. Ang dali po kong... Ay, nako. Ngayon po, medyo nakakatawa na po ako. Yun po yung parang, ang saya ko na, ay, okay na ako. Parang ganun. You want my advice? Yes po. Gusto ko pong marinig. Makipag-iwalay ka na. Yes po. Thank you. Hindi dahil sinabi ko sa'yo, matagal mo nang gustong gawin. Yes po. I pity you. Kasi, I want you to listen carefully. I'm going to tell you something. Okay? Yes po. Yes po. I pity you because the entire family is in connivance against you. Yes po. Yes po. They know something. And they're not telling you. They do not treat you like family. That's true. Yeah. You are the wife and yet, kahit sabihin natin ayaw nila sa'yo, as a courtesy of being the wife, they should not at any point keep in contact dun sa naging kabit ng kapatid nila. That's true. I guess it's clear to you. Anak ng mister mo yun, sa ibang babae. Yes po, pero dinaya lang. Yeah. Yes po. And he's got support system to keep it from you. Hindi ba pwedeng ganyan na lang ng ganyan. Hindi na kayang kunin ng lambing yan
Yung magtatanong ka, lalambingin ka, just to shut you off. Tama? Yes po. Hindi na po. Hindi na. Wala na. You know what's scary about this is that you've come to a point na wala ka ng pakialam. You have questions in mind, but you no longer care kahit masagot pa yan o hindi na. You are beyond the hurt. You are apathetic already. Apathetic ka na. Wala ka nang pakialam. It's a scary place to be at pag wala natin pakialam. It's a scary place to be at. Pag wala natin pakialam, mas maganda pa yung in pain ka kasi may nararamdaman ka pa. Pero pag apathetic ka na, you're practically done. Well, you owe it to yourself na maghiwalay kayo ng mister mo ng maayos at masabi sa kanya exactly what you feel, how you feel. So that you can look into his eyes and make him understand that he did this to you, to the two of you. Yes. Huwag tayong maglokohan. Hana. Yes, Even before calling the show, naghahanap ka na lang ng taong magtutulak sa'yo na gawin na yung gusto mo. Yes po. Yan po yung totoo. Exactly. You're done. Go see the world. Go somewhere else. Go figure out life without him. On the other hand, baka nga ikaw na lang yung nakaharang para maging kompleto silang pamilya. Ako na nga po ata nakasira ng love story nila. Exactly. Kaya po yun po yung lagi kong sinasabi na Ay, parang... bobo ka din eh. Kinaibigan mo pa eh. Actually. Yes po. Yeah. Di ba? Ina-accept ko po yun. Na alam ko po na every time po na nakahiga ako, yun po yung isang bagay na lagi kong sinasabi. Ang tanga mo, bakit mo kinaibigan mo yun? Ang tanga-tanga mo, bakit mo ginawa yun? Ang dami-dami ko pong regret sa buhay ko na bakit ko ginawa yun instead na dapat naging strong ako that moment. Na yung nang babae siya, umalis ako agad. Yep. Pero dahil doon, kinaibigan ko pa yung babae. Na parang, oh my God, maling-mali ako doon. Yep. Sobrang mali po ako doon. Of course. Sobrang laking pagsisisi ko doon. Of course. Yun po yung sobrang sorry sa sarili ko kasi pinabayaan ko tong sarili ko na maging ganun. Naghihingi po ako ng sorry. Bakit hindi ko po, pinabayaan ko po yung buong pamilya ko dahil lang po sa pain ko. Pinabayaan ko especially yung sarili ko. Nahirapan akong bumangon that time kasi wala po akong kahit sino. Pero ngayon po, masasabi ko pong confused man ako pero at least tumatawa na ako, nakasmile na ako, straight na ako kung mag-isip. Hindi na po ako blinded ngayon. Hindi pa po ako kumakawala pero ready na po akong umalis. Ready na po ako, hindi dahil ready ako maghanap ng ibang lalaki. Hindi ko po yun naisip. Ready po akong umalis at tuparin po kung ano yung mga pangarap ko noon before ko siya nakilala. Oh, thank you po. Amen to what you said. Yeah, amen. Thank you po. Thank you po kasi simula po nung tumawag ako sa inyo, I remember yung quote po na sinabi nyo is, paano ako magpapatawad kung hindi ko po alam, how can you forgive if you don't know the reason? Parang ganun po yung quote na binigay mo sa akin that time. So dinadala ko po yan lagi kasi until now, hindi niya po, alam ko yung mga nangyayari. Marami akong alam na mga nangyayari. Pero siya po mismo, hindi niya po yun nasasabi sa akin. Hindi niya po yun na-voice out sa akin. Yun po yung mali. Parang feeling niya po, every time na meron siyang kasalanan is napufulfill niya po ako dun sa mga gifts, sa mga restaurant.
na naibibigay niya. Hindi niya po alam na parang cover up lang yun dun sa sakit, pero yung dugo is nandun pa rin. Na parang lumalagpas pa rin, parang ganun po. Parang kino-cover up niya lang po ako dun sa mga bagay na yun. Sorry po, madala-dala ko. It's okay. Well, But thank you po. welcome to Thank you the so next much. chapter of your life. Thank you po. Welcome to the next chapter of your life. Thank you so much po. Pero naging grateful naman po ako sa kanya. Kasi kahit papaano po is naramdaman ko naman po yung ilang taon na yun is minahal naman po ako ng tao. Grateful po ako sa kanya. Nagpapasalamat po ako na nakilala ko siya. Hello po. Yep, hello. Thank you po. Ano plano mo? Ready na po ako umalis. I'll talk to him properly. Be Yeah, intentional. nagsasabi po ako. Yes po. You don't need advice from me. I'm sure you had this figured out already. Yes po. Stronger. Mag-ingat ka. Thank you so much po. Good luck. Salamat po sa oras. When you are somewhere so in the much, world, Hannah, when you are somewhere in the world already, starting a new life somewhere else, will you please call me again? I will po. Yun po talaga yung balak ko. Pagkatapos po nitong tawag na to, tatawag po ako ulit sa inyo hanggang po sa pagtanda. Tatawag at tatawag pa rin po ako. Sa lahat po na magiging success ulit or failure ulit, tatawag pa rin po ako. Thank you so much po. I'm excited for you. Thank you so much po. Thank you po. Bye-bye. Bye po. Good night.